Mga karitwal, magandang araw sa inyo mga karitwal. So, nandito naman tayo no upang magbigay tayo ng bagong kaalaman na pod, no? Bagong kaalaman na pod kung ano na pod ang pwede nating gawin no sa mga ah, no sa gustong maniniwala o hindi naman, nasa inyo 'yon. Kung ang topic natin ngayon is kung paano natin yung hiniwalayan tayo, paano natin babalikan or paano natin pabalikin yung taong kinakasama natin pero ikaw ay hiniwalayan. Okay? So yan po yung main topic natin ngayon. Okay, so nandito natin, as you can see, nandito tayo sa, bago natin yan sasagutin yung mga topic, tatalakayin natin topic, is dito muna tayo no sa Bukirin. So kung saan para ito ay maliwanagan or malinaw yung isipan natin no, hindi lahat na mawala tayo sa problema. So ito po ay pinakamaganda kasi nandito tayo sa mga green field. Okay, so bago natin yan sasagutin, so magbigay muna ako ng taon. So puntahan ko muna yung payag. So yan. So doon po yung city no guys, doon po yung city namin. So yan. So ito po yung Makahiya. Yan. May Makahiya kami, ayan. So yan po, pambisa po yan ng Makahiya no. Kumuha ka lang. So simple tips lang po tayo kung paano po na pwedeng mag-apply ka ng trabaho. Pwede itong gamitin yung Makahiya no kapag ikaw ay mag-apply ng trabaho o kung ikaw ay may haharapin na malaking tao no, parang ganun, o mga big boss. So kapag ikaw ay mahiyain, pwede mo siyang kumuha ka ng 3 piraso ng Makahiya no. So tatlo po. So, ibig sabihin ilagay mo ito sa iyong pocket kung saan mo yan saan ka komportable na ilagay. So yan po ay dadalhin mo lang yan at kapag pumunta ka na sa trabaho, pwede mo siyang dalhin. So ayan po ay ang Makahiya, yan po ay magbibigay ng lakas loob mo para yung pagsasalita mo ay tuloy-tuloy at hindi ka matatakot. So yan po ang gamit ng Makahiya no sa taong mahiyain. So malakas po yan na sandata no para sa mga taong mahiyain. So yan, para sa makatuloy-tuloy sa kayo na sa trabaho. No, ayan. So nandito tayo sa, ayan, sa payag. So dito tayo pahinga muna. Okay, so yan po ang simple tips natin kung paano natin dadalhin para tayo ay pwede naman yung yung bayra, pero mas bayla or yung bayra ba? Yung bayra yung bayra sa o yung mga sinsilyo no, parang ganun. Okay, so basta ganun. Okay, so yan po yung actually main topic natin para ito ay balik tayo sa main topic natin para ito ay mabigyan natin ng kasagutan. Okay, so ayan no, kung ikaw ay gusto mong balikan yung nang iwan sa'yo or iniwanan ka na gusto kayong magkakabalik, or ikaw po ang nag-iwan, yes, pwede naman pagkat ito ang gagawin mo, no? Kumuha ka ng isang sinina, no? Kumuha ka ng kanyang sinusuot na hindi pa nalabhan. So yan po, no? Kumuha ka ng isang damit sa kanya or mga gamit basta nakadikit sa kanyang katawan. So kapag ito ay hindi pa nalabhan, ay nandyan pa rin, so pwede mo siyang gamitin. Simple lang. Puntahan mo yung kapag ikaw ay may tawag ito, yung lutuan na dirty kitchen or something na kakahuyan, no? May kahoy, basta kahoy po yung sinusunod kapag nagluluto ka ng kanin. Okay? Kapag nagluluto ka ng kanin, isangit mo doon sa ibabaw. Pagkatapos doon mo isangit, papaano mo siya, no? Until na matapos or until na kahit maglungag or kahit na magsaing ka pa, wag mo siyang kunin, no? Palagi mo siyang
palagi mo siyang painitin at paasuhan lang, no? Sa ibabaw ng yung kanin or ibabaw ng yung sinasaing. So doon po yung damit mo ilagay. At dyan po is uh, hindi ka lang mag-expect, no, na siya po ay babalik sa iyo kasi hindi siya mapalagay, no? At babanggitin mo yung orasyon. So, yung orasyon na ibibigay ko sa iyo, ito po ang orasyon na simpleng orasyon lamang, no? Para ito ay paulit-ulitin mo lang po na babanggitin. Okay? Yung orasyon na babanggitin mo, isabihin mo na lang, no, na maauhilya, maauhilya, kilatura, kilaturo, ruhuna, ruhuna, sinalaybis, sinalabis, an ruhuna, ruhuna, sinalabis, konsipta, konsipta, kilaturo, kilaturo. Okay. So yan lang, no? Simple lang po, no? Paulit-ulit mo lang yan sasambitin, no? Kapag ikaw ay magsaing, basta yung sinina or yung damit ng isang tao or damit ng iyong husband or yung boyfriend na iniiwan ka, siguradong magbabalik siya sa iyo muli. Okay? So ayan po, no, ang mga main topic natin sa ngayon. Okay, magbibigay po tayo ng mga gabay at hula sa taong 6066, pinanganak ng 1966. Okay? So yan, no, ang hula natin at gabay sa kanila ang 1966. Okay, so yan. So maganda po ditong tanawin. Relax lang po tayo, iwas tayo sa negativity. So yan, no? So ang hula natin ngayong 2024, posibleng maging mag-boom siya or something na may aangat or aangat ang kanyang buhay o panginabuhay or something na posible siyang magiging masikat or posible din na magiging umaahon, no? At may changes po ang kanyang pamumuhay. Okay, ang ibig sabihin ko ay posibleng mapupunan, no? Kung ikaw ay dati is parang medyo hindi pa gumugulong, pero ngayong taong 2024 nandito na po, no, sa middle is nandito na po yung lakas na posibleng marami na pong darating na mga swerte sa iyo, no? Kung ikaw ay negosyante, posibleng buboom po ito, at kapag ikaw ay pensyonado, posibleng may pera ka na papasok sa iyo. So yan po ang mga posible, at posible din na magkakaroon ka ng magandang pamilya, no? Posibleng magkakaroon ka ng magandang pamilya at ikaw ay sisikat sa panimulan. So nakikita natin na posible ikaw ay sisikat, no? So kung saan man sa platform ng social media, no? Posible din na ikaw ay magiging tatak, no, sa kanila. Yan po ang mga posibleng papasok sa iyo. Kasi po yan ay nakapalakas na swerte at gabay sa araw ng taong 1966. Okay? So yan po ang pinakamabisa. So sa ngayon is bigyan din natin ng gabay yung 1983. Okay, sa 1983 is malakas po inyong kapit kasi sa bisa ng iyong swerte ngayong taong 2024, dapat po ay makakita ka ng magandang trabaho. So ayan, no, at makapagtapos ka sa pag-aaral kahit may negative or something na mga balakid sa iyong buhay, pagkus ikaw ay makakaahon or makakapaglampas sa mga negatibo or sa mga yung mga balakid na dumadating sa iyong buhay, no? Sapagkat ay pwede kang maging matapos or magiging public teacher or something na professional ka, no, sa taong 2024. Kapag ikaw ay magsikap, wag ka na lang or wag ka pong hihinto, laban ka lang at wag mong pansitin ang mga negatibo dahil nasa iyo lamang ang malakas at gabay na swerte ngayong 2024. Kapag ikaw ay gabayan na hindi ka po susuko, kapag ito ay pinatuloy-tuloy mo, balang araw hindi mo malalaman na ito ay natapos mo na, may marami ka nang nakukuha or na-achieve. Sapagkat sa 2024, yan po ang panimulan
ng iyong swerte, no? Yan po ang pinaka-main topic natin ngayon. Maganda ang ating nakikita. At may mga posibleng gagawin pa ninyo, no? Sa gustong magpahiling sa swerte at gabay, puntahan lang ninyo si Tarot Boy. Ako po si Tarot Boy upang magbigay at gabay at aligabay sa mga taong may mga swerte at dala. No, ito po ang ating gagawin kapag ikaw ay mahilig sa mga pampaswerte na mga bagay-bagay, kasi ang mga swerteng ito ay posibleng hindi lang pang-natural na swerte. Ito ay kadalasan ginagamit sa mga taong may visa, may mga taong may business, taong may malaking negosyo, no? Ganon. So kaya po ay ito ang ating susundin, no? Magkumuha lang po kayo ng isang garapa at lagyan mo ng 7 laurel, no? Laurel, at lagyan mo siya ng isang kutsarang half na kutsarang sugar. At pagkatapos ilagay mo ang isang bottle or clear na bottle, ilagay mo sa iyong portahan or something na sirahan, no? Sa iyong bahay, kundi sa iyong shop, no? Pwedeng ganon, no? Kasi yan po ay magdadala ng swerte, aligabay, pangamay at mga sumpa, no? Siya po ang magkakamay ng mga swerte. So kaya po ang pinaka-importante na dapat meron ka, at mas mabuti kapag ikaw ay may alam. Ito po muli si Tarot Boy at inyong gabay. Don't forget subscribe sa ating main channel Lexter Ritual TV, at hanggang sa muli, ito po ang inyong gabay na si Tarot Boy.